Sa wakas, ang former International Boxing Federation Super Bantamweight World Champion na si Yukinori Oguni ay hindi na nakapagtimpi pa, at sino ba ang mag-aakala na nilunok na ang lahat ng kahiyan sa kanyang mapasabog sa tunay na nangyari talaga sa kanya nang harapin niya ang naisang angas ng Pinas na si John Dariel Casimero. Ang lahat ng kanyang mga nakakagulat at matinding revelasyon ay eksklusibo lang na ibinahagi niya sa kanyang kababayan na isang vlogger din na ibabagi ko rin naman sa inyo mga kakwento. Kaya naman, ang pag-amin at mga malaking pasabog ni Oguni, yan po ang mga nilalaman ng ating kwentuhan. Kaya tara, kwentuhan na! Mapagpalang araw sa inyo mga kwento at maligayang pagbabalik sa YouTube channel ni Valentin Husokawa. Inimbitahan niya bilang panauhin itong si Oguni sa kanyang channel. Ito ay may video caption na, "Pinaplano mo rin bang lumaban sa ganitong paraan, Inoue-kun?" Sinabi sa amin ni Oguni ang lahat ng naramdaman niya noon sa laban niya kay Casimero. Dito inamin ni Oguni mga kwento na dahil sa dugo na dumadaloy na umabot na sa kanyang kanang mata, hindi na talaga siya makakakita pa gamit ang kanyang kanang mata. Kaya kung talagang ipinagpatuloy pa niya ang laban, sigurado siya na isang mapait o mabigat na pagkatalo ang sinapit niya. At alam niya na sa round 4 pa lang mga kwento ay kaya ng tulukan ni Casimero ang kanilang laban. Dahil alam niya kung ano ang gagawin ni Casimero sa kanya. Nakakasiguro siya mga kwento na aatake ni Casimero sa Oguni na pumupunta sa kanang banda para hindi makikita ni Oguni ang mga atake ni Casimero. Kaya kung gagawin ito ni Casimero, mas lalo raw na mahirapan siya at doon na sana nagwakas ang kanyang laban kapag ipinagpatuloy pa ito. Kaya naman, natawa na lang itong si Valentine dahil sa may binunyag ni Oguni na talagang sobrang kampante pa na sinabi niya na kung talagang siya ay nagpatuloy pa ay talagang miserable talaga ang sinapit niya sa kamay ni Casimero. Kaya may tuturing na swerte pa nga siya dahil itinigil na ang laban. Kung sa patama naman mga kwento ang ating pag-usapan, inamin ni Oguni na talagang hindi talaga siya nakatama ng maayos kay Casimero dahil sa pag-ilag-ilag ni Casimero. Kaya hindi niya ramdam na nakatama siya kahit na maganda yung maginagawa niyang mga atake sa laban. Sinabi naman nila na napakahirap talaga na tamaan ay isang boksingero sa katawan, lalong-lalo na kung mas matangkad pa siya sa kanyang kalaban. Kaya ayon kay Oguni, sa panahon na siya ay nagbitaw ng atake sa katawan, siya ay natatakot dahil sa counter ni Casimero na tinatama sa katawan at ang right hook ni Casimero na binibitawan na tumatama sa kanyang muka. Kaya talagang nakakatakot talaga tingnan kung itong si Casimero ay nakatama ng ganito sa kanya. Inamin naman ni Oguni na nakatikim siya ng ganitong atake ni Casimero pagsapit ng pangalawang round. Para bang nag-backstep daw itong si Casimero sa kanan, kaya natakot siya sa atake ni Casimero, kaya dinipensa niya ang kanyang katawan, kaya naging bukas ang depensa niya sa muka. Dahil kadalasan ayon kay Oguni, sa panahong nagbibitaw siya ng suntok, talagang nawawala ang depensa niya sa muka, kaya dapat may magandang gagawin siya ng head movements para hindi siya madali sa counter ng kalaban. May pagkakataon pa nga na sa atake ni Casimero nang natamaan daw siya ay hindi niya namalayan na nakapunta na pala siya sa lubid. Inamin ni Oguni na bago pa man itinigil ang laban, siya ay nakaramdam na sa kanyang katawan na tila ba nanginginig na ito bunga sa atake na ginawa ni Casimero. Kaya naman mga kwento, kung talagang ipinagpatuloy pa talaga ang laban, batay sa mga ibinunyag ni Oguni ay talagang masasabi natin na malaki talaga ang posibilidad na gagapang talaga si Oguni. Una, isang mata na lang ang gamit niya at higit sa lahat ay aba, nakaramdam na siya ng panghihina sa kanyang katawan. Kaya nga ang sabi ng dalawang mga pulis na ito, maswerte pa rin si Oguni dahil hindi na ipinagpatuloy pa ang laban. Bagamat may natira pa mang gasolina itong si Oguni na hininto ng laban, pero para sa kanya, kung talagang ipinagpatuloy pa ito, yun bang tipong buwis-buhay na ang laban ang gagawin niya, sigurado siya pagkatapos ng laban mga kwento ay ospital daw ang bagsak niya. Kaya talagang mas delikado ang pwedeng sasapitin niya kung ipinagpatuloy pa ang laban. Inamin niya na kung talagang nakipagbakbakan talaga siya ni Casimero, alam niya na talagang nakakapagod ito para sa kanya dahil ayon kay Oguni, siya hindi ganung uri ng boksingero na talagang basta-basta lang magbitaw ng mga suntok. Mga kakwento, ang ibinahagi ko sa inyo mga kwento ay parte lamang po ito sa mahabang usapan ng dalawang mga punes. Kaya naman, nasa baba lang po mga kwento ang link sa gustong makapanood nito. Mga kakwento, talagang nilunok na ni Yukinori Oguni ang kahihiyan. Inamin na niya na talagang kung ipinagpatuloy pang laban
Kaya ba sa round 4 pa lang ay kaya na ni Casimero na tapusin ang laban. Biruin nyo, may pagkakataon pang hindi niya namalayan na nasa lubid na pala siya at nanginginig na ang kanyang katawan. Ayon nga sa kanya ay napakaswerte niya na itinigil na ang laban. Dahil kung hindi, ospital na siguro ang bagsak niya kinabukasan. Inamin ni Ugoni na natatakot na siya sa mga ataking sobrang lakas. Ang ataking nagmumula sa nag-iisang angas ng Pinas, ang Cuadro Alas. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panunood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pakiclick na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Birth Pain, kay kakwentong Danny DTV, kay kakwentong Honey Lopez, kay kakwentong Dons Guapugi, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout nyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo lang po ang ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.